Pero ang ka-wonder nating si Emmanuel, ang superpower daw niya ay hindi lakas ng katawan, kundi ang talas ng isip. Kaya daw niyang bumasa ng isip ng tao, basa rito, basa roon, sa kanyang paligid. Just close your eyes and relax. Ang mind reading nag-originate sa telepathy. So meron sixth sense kung tawagin, di ba? Yung mga gifted individual daw merong psychic powers. Ang mentalism is, I'm using my 5 known senses to create the illusion of a sixth. Pinaka-basic premise is, nire-replicate yung mga psychic phenomena. Bata pa lang daw si Emmanuel, nakagisna na niya ang mga bagay na may kinalaman sa paghasa ng kanyang utak mula sa kanyang ama na isa raw psychic healer. Lumaki ako na merong mga tarot cards sa bahay. Father ko, nung bata pa kami, tinitrain niya kami into meditation. Tapos, una talagang hindi nag-make sense. Sabi, nasa isip ko parang normal thing lang yung na ginagawa ng bata. Ngayong araw, sasampulan niya tayo ng kanyang mind-blowing, mind-reading power. Excuse me guys, pwede kayong umistorbo saglit? This is about mind reading and mentalism. If okay lang kayo maging participant, I want you to imagine a blank screen in front of you. Try to see yung word na napili mo or yung pinafocus mo dun sa screen na yun nakasulat. Ginagawa mo siya ngayon. I want you to think of the first letter ng word na yun. I'm getting R. Think of the last letter. Are you thinking of A? Yung first letter, R. Yeah, okay, good. Alam ko na R. Think of one letter somewhere in the middle ng word mo. Meron ka isang letter na iniisip? Janina, I'm getting B. Yes? Good. Good. Ano yung word na iniisip mo? Ribbon po. Ribbon. No! Galing! So cool po kasi nahulaan niya po kaagad. Una, nagda-doubt ako baka hindi niya mahulaan. And then, surprisingly, nahulaan niya po talaga kaagad. Kung marami nating mga ka-wonder, ang agad na bumilib kay Emmanuel, wait lang kuya. Are you thinking of the word adult? Adult. So July 12 ngayon, katatapos ko lang magsulat ng ilang details and vision ko sa kung anong pwede mangyari on the day of our shoot. May pinadala siya sa aming selyadong envelope. Naglalaman daw ng nakita niyang mangyayari sa hinaharap. Kabilang din daw ang kanyang power na tinatawag na precognition. So ngayon, abangan mo kung anong nilalaman nito. Ayan! Nakuha na natin. Ayan, nakita nyo naman ha. Selyadong-selyado pa. Ito yung pinost ko sa aking story at my day. Ngayon, alamin natin kung ano ang nilalaman nito. Let's go mga ka-wonder! Let's go! Ang powers ng isip ng mentalist na si Emmanuel ay nagpabilib na sa marami nating mga ka-I wonder. Ay, mamit po. Somewhere else, sa ibang bansa, other country. Okay, good. Maldives? Kaya naman, gusto ko rin siyang makaharap ng face-to-face para purbahan din ang kanyang superpower. Agad-agad, pinaandaran niya ako ng kanyang mind-reading superpower nang hulaan ang pangalan ng iniisip ko. Empoy, in a moment, I want you to focus on the name of someone. Alam ko meron na, mag-focus ka lang doon sa name na yun. I want you to imagine in your mind as if parang pinapakilala mo siya sa akin. Next time you meet Cecil, please say hi for me. Oh shucks, man! Wait lang. Bakit alam mo? Wow! Amazing! Wait! There's more! At di pa dyan nagtatapos ang banding namin ni Emmanuel, the mentalist. Empoy, remember few days ago, nagpadala ako sa'yo ng envelope. Ayan! Yes! Okay, nasalyado. Katulad na napag-usapan natin, hindi nabuksan, hindi nagalaw, correct? Hindi. Sa envelope daw kasi na ito, inilista niya noong
July 12 ang kanyang ilang prediksyon na posibleng maging headline ng dyaryo noong July 15 na magkita kami. At eto na nga, magkakaalaman na. I-break na natin itong seal. Iginuhit niya noon ang isang bangka, Philippine flag, at wrong call sa basketball. As you can see here, merong boat. I think, if hindi ako nagkakamali, itong nakita ko few days ago is this, yung ship na nandito. And then again, yung Philippine flag, I think this one. Diba? OMG! Is that true? Nahulaan nga niya ang ilang nasa headlines. And as you can see right here, itong mistake sa dunk call is may kinalaman dito. Pero I wonder, may kakayanan nga ba ang tao na makabasa ng isip ng iba o maging mga mangyayari sa hinaharap? Maraming factors yon kung paano sila nagiging adept, no? Nagiging bihasa sa kanilang pag-mind read. Very sharp, no? And maaring through time and experience niya ay mas lalo pa niyang na-improve ang kanyang cognitive abilities like association, memory, yung kanyang judgment, ang kanyang focus, concentration. So, pwede din kasing i-train ang ating brain. Save the best for last! At ako naman ang magbabasa ng isip ng ibang tao. As a mind reader. At ang aming napili, mga namamasyal sa park. This time, gagawa tayo ng isang mind reading exercise. Okay? Walang ibang magbabasa ng isip mo kundi si Empoy. At syempre pa, kailangan ko ng gabay mula sa mind reader na si Emmanuel. Ana, would you please remind to yourself the word you think? I think nagsisimula yan sa letter V. Batangas. Voltron. Meron akong pen dito. Sulat mo lang sa kamay mo kung ano yung tingin mong word na iniisip niya. For the first time, tadabihin mo ngayon out loud para marinig na Empoy, ano yung word na iniisip mo? Vietnam. Oy! Pakita mo sa kanya. Pakita mo. Sana tumama ka. Tumama ka nga! Ang galing, guys! Guys. Ayun, galing. This is my first time, guys. Galing. Galing. Parang kumukunik Kumukunik yung sinasabi niya, tapos basta naka-focus lang ako. Mind reading is a skill. It takes practice, experience, and through itong practice and experience over time, ay mas nagiging perfect ang kanyang pagbasa ng mind ng ibang tao. Talas ng isip man o lakas ng katawan, syempre ang power na ito, gagamitin lang natin